Magandang umaga sa lahat. Ako nga pala si Binibining Mary Catherine Moscosa at ngayon ay tatalakayin natin ang masining na pagpapahayag. Ano ang masining na pagpapahayag? Ang masining na pagpapahayag ay isang paraan ng pagsasalita o pagsulat kung saan ginagamit ang wasto, malinaw at malikhaing pananalita upang maipahayag ang ideya, damdamin o kaalaman sa isang mabisang paraan. Mahalaga ito sa komunikasyon upang mas madaling maunawaan at magkaroon ng mas malalim na epekto ang mensahe sa tagapakinig o mambabasa. So ngayon ay tatalakayin natin ang ano ba ang mahalagang konsepto sa masining na pagpapahayag. Una, ang retorika. Ang retorika, ito ay sining na manghusay at epektibong paggamit ng wika. So layunin itong gawing malinaw, kapani-paniwala, at kawili-wili ang pagpapahayag. Number 2 is balaria o grammar. Ito ay tumutukoy sa wastong paggamit ng mga salita upang bumuo ng maayos na pangungusap. So mahalaga ito upang maiwasan ang kalituhan sa pagpapahayag. Ngayon ay tatalakayin natin ang dalawang paraan ng pagpapahayag. Una, pasalita. Pagpapahayag gamit ang pagsasalita tulad ng talumpati, diskusyon o pakikipag-usap. Ikalawa, pasulat. Ang pasulat, ito ay pagpapahayag gamit ang pagsulat tulad ng saysay, liham o tula. So paano nagiging masining ang pagpapahayag? Upang maging masining ang pagpapahayag, kailangan gumamit ng malikhaing paraan tulad ng paggamit ng alusyon at talinghaga. So ginagamit ang mga kasabihan, salawikain at iba pang matatalinghagang pahayag upang gawing mas makulay at makahulugan ang mensahe. Halimbawa na lang, aanhin ko ang bahay na bato kung ang nakatira ay kwago. So dito ipinapakita ang kahalagan ng magandang ugali kaysa sa material na bagay. Number 2 is paggamit ng mga kasabihan at kawikaan. So ang kasabihan, ito ay mga pahayag na nagsisilbing payo tungkol sa buhay. Halimbawa, pili ng pili na uwi sa bungi. So kapag masyadong mapili, maaaring mawalan ng pagkakataon. Ikalawa ay kawikaan. So ang kawikaan ay mga pahayag na may tuwirang kahulugan. Madalas ay walang sukat at tugma. Halimbawa, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So dapat kumilos ang tao upang magtulungan ang sarili. Ikatatlo, paggamit ng idioma o sawikain. So ang idioma ay mga pariralang may ibang kahulugan kaysa sa literal na kahulugan ng mga salita. So nakakatulong ito upang gawing mas makulay at malikhain ang pagpapahayag. Halimbawa, nagbibilang ng poste so walang trabaho. Maitim ang budhi, masama ang ugali. Parabola, ito ay kwentong hango sa banal na kasulatan na naglalaman ng malalim na kahulugan tungkol sa pananampalataya, moralidad at kabutihang asal. Karaniwan itong nagpapakita ng isang aral na may kaugnayan sa buhay espiritual. Mga halimbawa ng parabola. So halimbawa na lang, ang parabola ng alibughang anak. So ito ay isang kwento na pagsisisi at pagpapatawad na nagpapakita ng walang hanggang pag-ibig ng Diyos sa kanyang mga anak. Ikalawa, ang parabola ng mabuting Samaritano. So, ito ay isang aral tungkol sa tunay na malasakit at pagmamahal sa kapwa, anuman ang kanilang pinagmulan o estado sa buhay. Ngayon ay dadako na naman tayo sa pabula. So, anong pabula? Ang pabula ay katulad ng parabola, layunin nitong magturo ng aral, ngunit ang pangunahing tauhan dito ay mga hayop na kumikilos at nagsasalita tulad ng tao. Ang mga tauhang ito ay madalas na kumakatawan sa iba't ibang katangian ng tao. Halimbawa, ang aso at ang kanyang anino. So ito isang kwento tungkol sa kasakiman at kung paano ito maaaring humantong sa pagkawala ng kung ano ang tunay na mahalaga. Si Pagong at si Matsing. Ito naman ay isang alamat na katalinuhan at paglinlang. So, nagtuturo ng kahalagaan ng pagiging matyaga at maingat. So, ang alegorya. Ano ang alegorya? Ang alegorya ay isang matalinghagang pagpapahayag na naglalahad ng mga totoong pangyayari. Ang bawat isa sa mga pangyayaring binabanggit ay may kahulugang nais ipahihiwatig. Halimbawa, nasa gitna na nag-uumpugang bato si Liza. So, meaning, dapat siyang mamili ayon sa matigas na pasya ng kanyang ama. Next,
Si Leonardo o ang kanyang papa. So sinasabi sa kanya na ang ama ang dalawang mukha ng buhay. So ang isang mukhay maaliwalas at maliwanag nasasabugan ng mga humahalimuyak na bulaklak at naghihintay sa kanyang ng isang bukas na lipos na nakaginhawanan at kaligayahan. So ito'y kung pipiliin niya ang kanyang papa. Ngunit kung si Leonardo ang kanyang pipiliin, iba, madawag, matinik at madilim ang mukhang ito ng buhay. So bakit mahalaga ang masining na pagpapahayag? So nakakatulong ito upang maging mas maayos at malinaw ang ating pagsasalita at pagsulat. Ginagawang mas kawili-wili at kaakit-akit ang ating komunikasyon. Pinapaganda nito ang paraan ng ating pagpapahayag upang madaling maunawaan at matandaan ng iba. Sa madaling sabi, ang masining na pagpapahayag ay hindi lang tungkol sa tamang gramatika, kundi pati na rin sa paggamit ng malikhaing pananalita upang gawing mas epektibo at kaakit-akit ang mensahe. So maaari mo itong gamitin sa pang-araw-araw na komunikasyon, pagsulat at pagsasalita upang mas maganda at makahulugan ang iyong pagpapahayag. Ngayon ay dadako naman tayo sa kahulugan ng idioma. So, ang idioma ay isang uri ng pagpapahayag na hindi tuwirang nagsasaad ng kahulugan ng mga salita. Ibig sabihin, hindi natin ito dapat unawain ng literal. So, upang mas maunawaan ang isang idioma, maaari natin itong iignay sa ibang bagay. Halimbawa, nagbukas ng dibdib. Ibig sabihin ay nagsabi ng totoo o nagtiwala. Tingnan sa loob ng pangungusap. Halimbawa, naghugas ng kamay si Juan sa kasalanan ng kanyang kaibigan. Ibig sabihin ay umiwas sa pananagutan. Gamitin ng madalas. So, ang idioma ay gamitin ng madalas upang mas maging bahagi ito ng ating bokabularyo. Number 2 is tayutay at patalinghagang pahayag. So, ang tayutay ay isang masining na paraan ng pagpapahayag upang gawing makulay at mabisa ang mensahe. So, narito ang ilang uri ng tayutay. Una, pagtutulad or simile. So, ang pagtutulad, ito ay paghahambing ng dalawang bagay gamit ang mga pasalitang tulad ng, parang, gaya ng, anino, at iba pa. Halimbawa, ang tren ay parang alupihan. So, ibig sabihin, ang tren ay mahaba at gumagalaw na parang alupihan. Kalawa, pagwawangis or metaphor. So ito ay hindi direktang paghahambing at hindi gumagamit ng mga salitang parang o tulad ng. Halimbawa, tinik siya sa lalamunan ni Angelo. So ibig sabihin, problema o pabigat si Angelo. Ikatlo, pagbibigay katauhan or personification. So ito ay pagsasalin ng katangian ng tao sa isang bagay. Halimbawa, sumasayaw ang mga alon sa karagatan. Ibig sabihin, parang flexible at malilikot ang alon. Pang-apat, pagmamalabis or hyperbole. Ito ay eksaheradong pagpapahayag o pagmamalabis sa tunay na pangyayari. Halimbawa, nagliliyab ang mga mata na galit na lalaki. Ibig sabihin, matindi ang galit ng lalaki. So pagtawag or apostrophe, ito ay parang pakikipag-usap sa isang bagay na hindi naman talaga nakikinig. Halimbawa, pag-ibig, masdan ang ginawa mo. So parang kinakausap ang pag-ibig na parang tao. Panglima, pagpapalit, tawag or metonymy. Ito ay paggamit ng ibang salita na may kaugnayan sa tunay na o na bagay o pangyayari. Halimbawa, malalim na pilat ang naiwan sa kanyang puso. So, ang pilat ay nangangahulugan ng matinding sakit sa damdamin. Pagpapalit sa saklaw or synecdoche. So, ito ay pagtukoy sa isang bahagi ng isang bahagay upang ipakita ang kabuuan nito. Halimbawa, isang kayumanggi ang pinarangalan sa larangan ng boxing. So, ang kayumanggi ay nangangahulugang Pilipino. Paghihimig or onomatopoeia. Ito ay paggamit ng mga salitang naglalaman ng tunog ng isang bagay o pangyayari. Halimbawa, dumadagundong ang kulog sa kalangitan. So, ipinapakita nito ang salitang dumadagundong ang tunog sa malakas na kulog. Now, it's pagsalungat o oxymoron.
So ito ay pagsasama ng dalawang magkasalungat na salita sa iisang pahayag. Halimbawa, tumatawa ay umiiyak. Ibig sabihin, may halong saya at lungkot ang emosyon. Next is parallelismo or parallelism. So ito ay pag-uulit ng estruktura ng pangungusap upang bigyan diin ang isang ideya. Halimbawa, sama-samang nabubuhay, sama-samang namamatay. Number 5 is paglumanay or euphemism. So ito ay pagpapalit ng malumanay na salita upang hindi maging masakit sa pandinig ang isang masakit na katotohanan. Halimbawa, ang babaeng naglalaro ng apoy ay humantong sa isang makabagbag damdaming tagpo sa harap ng kapitbahay. Ibig sabihin, siya ay nagtaksil sa asawa. Pag-uulit, ito ay gumagamit ng magkakatulad na titik o pantig sa simula ng dalawa o mahigit na salitang ginagamit sa isang taludtod o pangungusap. Ngayon ay mayroong mga uri ng pag-uulit. Una is alliteration. So pare-pareho o magkakatulad ang unang titik o pantig ng mga salita. Halimbawa, ipinanganganib ay baka mabigla. Matuloy hiningang mapatid. So dito nakabangon ang naglulugami at napasatuwa ang napipighati. Sasagapin ang sisiw na sisinghap-singhap. Kadalawa, anadiplosis or pag-ugnay. So pag-ulit ng huling salita sa taludtod upang gawing unang salita sa susunod na taludtod na may dagdag na kaisipan. Halimbawa, tumiim na sintay kung aking pawiin. Pawiin ko'y tantong kamatayan ko rin. Next, anapora. Ito ay pag-uulit ng isang salita sa unahan ng isang pahayag o sugnay. D is epipora. Ito ay pag-uulit ng isang salita sa hulihan ng sunod-sunod na taludtod. Is empanodos or pabalik na pag-uulit. So pag-uulit ng pagbaliktad ng mga pahayag. Pagsalungat or epigram, ito ay gumagamit ng mga salitang nagkasalungat ng kahulugan na pinag-uugnay. Kahawig ito ng patatambis, ngunit higit itong maikli. Halimbawa, ikaw ang puno at dulo ng aking mga kasawian sa buhay. Bumaba, tumaas ang masong inihampas sa bato. Namatay upang mabuhay ang bayani. Nasa kapangitan ni Belen ang kanyang kagandahan. Next is tanong rhetorical or rhetorical question or interrogation. So ito ay isang tanong nang hindi naghihintay ng kasagutan at hindi rin nagpapahayag ng anumang alinlangan. Halimbawa, ang mga hayop ba'y may talinong tulad ng tao? Ang isa kayang matalinong profesional ay agad naniniwala sa mga sabi-sabi? May babae kayang tatagal makisama sa isang lalaking tamad, sugarol, lasinggero at nambubugbog? Bakit ako, inay, sawi, bigong-bigo? Bakit ang ligaya'y nakamit ng sanyo? Next is pagtanggi or litotes. Ito ay ang pagtatanggi ay isang paraan ng pagpapahayag na gumagamit ng salitang hindi upang ipakita ang kabaliktaran ng isang katotohanan sa mas banayad na paraan. Sa halip na direktang ipahayag isang paraan, ginagamit ito upang ipahiwatig ang higit pang malalim na kahulugan. Halimbawa, si Ruel ay hindi pabaya sa relasyon. So 3 lamang ang kanyang kasintahan. Ang binatang iyon ay hindi mahina. Lagi lamang siyang umaatras kapag may laban. Hindi ako bulag para hindi makita ang katotohanan. Hindi ako inosente para hindi ko mapansin ang paglilinglang mo. Next is paglilipat wika or transferred epithets. So ang paglilipat wika ay isang uri ng pagpapahayag kung saan inililipat sa mga bagay ang mga pang-uri na karaniwang ginagamit lamang sa tao. Dahil dito, nagkakaroon ng mas malalim na pagpapakilala sa damdamin o katangian ng bagay na tinutukoy. Halimbawa, nagkubli sa ulap ang mapanibughong buwan. Hinahanap ng magkakahoy ang mapaglingkod niyang gulok. Ang kahabag-habag na pamaypay ay natangay ng hangin papunta sa ilog. 6. Tamang paggamit ng nang at nang. So nang, ito ay ginagamit bilang pantukoy, pang-ukol o pananda ng layon. Halimbawa,
Gumawa siya ng mantika na ginagamit bilang pang-abay, pangatnig o panggitna sa inuulit na salita. Halimbawa, tumakbo siya ng mabilis. So, lahat ng ito ay mga paraan upang gawing masining at epektibo ang ating pagpapahayag. Kapag ginamit ng tama ang mga tayutay at balarila, mas magiging makulay, malinaw, at makabuluhan ang ating mga sinasabi o sinusulat. So, narito ang mas malalim at madaling paliwanag. Halimbawa, may at mayroon. Ang may ay ginagamit kapag ang sumusunod na salita ay pangalan, tao, bagay, hayop, or lugar. Halimbawa, may pagkain sa mesa. So, ang pandiwa naman, ito ay salita ng kilos. Halimbawa, may tumatakbo sa kalsada. Ang pang-uri naman ay nagpapahayag ng katangian. Halimbawa, may matibay na upuan sa silid-aralan. Pantukoy, mga salitang tumutukoy sa pangalan. Halimbawa, may mga aklat sa lamesa. Pang-ukol, halimbawa, may sagot sa tanong mo. Mayroon ay ginagamit kapag ang sumusunod na salita ay panghalip. Halimbawa, ako, ikaw, siya, tayo, kayo, sila. Halimbawa, mayroon akong dalang regalo. Isang kataga, yata, daw, din, pa, rin, man kasi. So, mayroon bagong batas tungkol dito. So, bilang sagot sa halimbawa, may pera ka ba ba? Mayroon. 2. Formal at di-formal na salita. Ang formal na salita ay mga salitang ginagamit sa formal na usapan, aklat, at pagsusulat. So, mayroon itong dalawang uri. Ang pambasa, ito ay ginagamit sa buong bansa, formal at karaniwang ginagamit sa paaralan. Halimbawa, kapatid, pagkain, paaralan. Ang pampanitikan, ito ay mas malalim, malikhain, at masining na mga salita na madalas ginagamit sa panitikan. Halimbawa, kapusod, kapatid, nasiraan ng bait, baliw. Di-formal na salita, ito ay karaniwang ginagamit sa pang-araw-araw na pakikipag-usap. So, may 3 uri ng di-formal na salita. Ang lalawiganin, ito ay ginagamit sa isang particular na rehiyon o lalawigan. Halimbawa, tugang, Bicol, kapatid. Buang, Bisaya, baliw. Balbal, ito na may mga slang o salitang kanto. Lansangan o likha ng grupo ng tao. Halimbawa, utol, kapatid. Buwang, baliw. Ang kolokyal naman ay pang-araw-araw na salita na pinaikli o pinaikli ang pagbigkas. Halimbawa, sana ron, saan, naroon. Ewan, aywan, naroon, naroon. 3. Din, rin, daw, raw, at iba pa. So, din at rin, ito ay ginagamit depende sa huling tunog ng sinusundang salita. Ang din ay ginagamit kung ang huling tunog ay katinig maliban sa W at Y. Halimbawa, malakas din siya rin. Malakas din siya. So, ang rin, ito naman ay ginagamit kung ang huling tunog ay patinig o Y at W. Halimbawa, ikaw rin ay matulungin. Daw at raw ay pareho ang gamit, ngunit ang pagpipili ay nakabatay sa tunog ng sinusundang salita. Ang daw kapag ang huling tunog ng sinusundang salita ay katinig maliban sa W at Y. Halimbawa, takot daw siya sa multo. Raw, kapag ang huling tunog ng patinig o W at Y. Halimbawa, sabi raw ni Juan, aalis siya bukas. 4. Sina at sila. Sina ay ginagamit kung ang kasunod ng pangalan ay tao. Halimbawa, naglalaro sina Jose at Maria sa labas. Sila ay ginagamit bilang panghalip o pantukoy sa mga tao. Halimbawa, sila ay pupunta sa palengke. Pinto at pintuan. Ito ay mismong bahagi na isinasara o binubuksan. Halimbawa, isara mo ang pinto. Malamig ang hangin. Pintuan. Ang lugar kung saan nakalagay ang pinto. Halimbawa, malawak ang pintuan ng simbahan. 6. Pahirin at pahiran. So, pahirin, ibig sabihin ay alisin o punasan. Halimbawa, pahirin mo ang luha sa kanyang mata. Pahiran, ibig sabihin ay lalagyan o patungan ng isang bagay. Halimbawa, pahiran mo ng langis ang sugat. So
So, ang paggamit ng tamang salita ay mahalaga upang maging malinaw at epektibo ang pagpapahayag ng ating kaisipan. Ang pagkakaiba ng gamit ng may at mayroon, formal at di-formal na salita at tamang gamit ng mga pares na salita tulad ng pinto at pintuan ay nakakatulong upang maiwasan ang kalituhan sa pakikipag-usap o pagsusulat.